Dahil sa Chacha o yung charter chains, forever na daw sa pwesto ang mga congressman pala, mayor, at yung ibang mga politiko na nasa pwesto ngayon. At yung ayuda na natanggap nyo nung pumirma kayo, forever ba yan? Walang forever dyan. Ito, panoorin natin. Alam mo, ang mahirap magwa ng maghusga, pero yan nakikita natin yung sinasabi mo kanina na yung konstitusyon para sa kabutihan ng taong bayan, ganitong gawin natin, pero nakikita natin yung mga moves na ganyan, yung puro surprise attack na ginagawa. Halata mang hindi para sa taong bayan yung tinitingnan dyan, kundi kabutihan ng mga nag-propose nung charter change na yan. Pasarili man yan na kapakanan ang tinitingnan nila. To perpetuate themselves in power. Ganun naman talaga yung mga... sigurado ka bang hindi sasaksak yan yung term limits? Tama. Sigurado yan mga political provisions. Yes. Forever na lang sila maging congressman. Forever sila maging mayor, maging gobernador. Wala na. Balik tayo sa pre-1987 Constitution na sitwasyon na hanggat mamatay ka, kung gusto mo, diyan ka sa pwesto. Gawin mo lahat ng pwede mong gawin para to perpetuate in power. At para sa akin, hindi kabutihan ng taong bayan yan. Kabutihan ng ilang tao lang yan na gustong umawak ng power. O di ba? Para ba sa taong bayan talaga yan? O pansariling kapakanan lang ng mga nakaupo dyan? At nako, eto, habang maaga pa, wag nang manahimik yung mga pumerma na nakatanggap ng ayuda. Akala nila para lang sa ayuda, yun pala binilang na sa COMELEC ang kanilang mga perma. Tapos, ito na. Kung darating ang panahon na magkatotoo yan, kasi pwede talagang galawin yung term limit pagdating dyan sa charter change. Yan talaga ang kinakatakutan ng marami. Siyempre, hindi natatakot yung mga nakaupo, pabor sa kanila Siyempre, kung gagawa ng hindi maganda or hindi maganda ang serbisyo, example, congressman nyo sa lugar nyo, hindi nyo na gusto ang serbisyo. Meron kayong tao na gustong ipalit, may magagawa na ba kayo? May magagawa pa ba kayo? Dahil lang sa perma nyo, may magagawa pa ba kayo? Nang dahil dyan sa nasilaw kayo sa halagang 100. Yung iba medyo malaki-laki naman, pero ilang araw lang naman yun. Buti pa tong mga taga Davao, talagang nagtipon-tipon para ilabas yung sama ng loob nila na ang Davao daw is not for sale. Kayo, okay lang ba sa inyo na naibenta yun nyo, ang pirma nyo? Darating ang panahon, mga anak nyo, apo nyo, ang kawawa. Kasi, pag hindi naman tayo nang uhusga, syempre, may mga nakaupo naman sa pwesto na matino, hindi naman lahat. Paano yung hindi matino? Na hindi nyo na kayang palitan. No choice na ang taong bayan. Ano ngayon? Walay. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.